Isang magandang araw pong muli mga kababayan. Ako po ay bumabati sa inyo, sa ating mga kapatids, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig. At binabati ko po kayo ng magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, kung anong oras man po ninyo napapanood itong ating munting programa. Bago po tayo dumako dito sa atin pong pakikinggan mula kay Sangkay Janjan, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe po dito sa aking munting channel. At muli po pakinggan po natin kung ano ba ang nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Pakinggan po natin. Ano na po kalago itong China? Ito, labas po dito yung usapin sa West Philippine Sea. Alam po natin yung stand natin na hindi po tayo papayag na angkinin niya ng China. Pero, pag-usapan po natin dito, ma-inspire po tayo tungkol dito po sa China. Tingnan nyo mga sanggay. Nakikita nyo, hindi po yan drawing, hindi po yan anime or cartoons mga sangkay. Ito po ay realidad. Makikita nyo po yan doon sa China mga sangkay. Yung mga kakaiba ng building, modern cities, at saka grabe yung paglago ng kanilang bansa talaga. So ngayon, ang tanong dyan, Sangkay Janjan, paano nga ba nangyari yan? Paano nga ba lumago yung China ng ganyan? Hindi po ganun kadali kasi ang China mahirap pong bansa ito dati. 'Di ba? If you remember, mga sangkay, halos mas nakalalamang po tayo diyan nung panahon po ni Ferdinand E. Marcos. Kasi ang dalawang bansa noon ng mga malalago, ito po yung Japan at Pilipinas. China, medyo ano pa yan mga sangkay. Ngayon, tingnan nyo po ang laki ng pinagbago. O, tingnan nyo. O, ayan, makikita nyo mga sangkay, oh. Ito sa gabi. Isang syudad naman po ito sa China, doon po ito sa Shenzhen. Ayan, oh, makikita nyo, di ba? Nagtataas sa mga gusali. Ngayon, mga sangkay, ano ba nangyari? Bakit lumago sila ng ganito? Simple lang. Yumaman ang yumaman po ang China. At bakit yumaman ang China? Dahil po sa napakaraming mga dayuhang negosyante na nag-i-invest sa China. Kaya po makikita po natin yan mga sangkay. Ito mga tataasang gusali. Mamaya, papunta na po tayo sa exciting part. Ito yung good news sa Pilipinas. Malaki ang chance sa maging ganito ang ating bansa. At mamaya mga sangkay, titingnan po natin. Oh, ito pa. Gusto kong ihalimbawa ito mga sangkay kasi medyo pinag-aralan po natin kung paano po lumago ang bansang ito. Nagpapasok po sila ng napakaraming mga dayuhang negosyante. Kaya tingnan nyo mga sangkay, oh, napaka-modern na po ng China. Sino mag-aakala na, alam nyo guys, para sa akin China ang pinakamagandang bansa na puntahan. Kasi, hindi nyo po yan makikita sa ibang mga bansa. Ang China po ay second largest economy in the world. Pangalawa sila, number 1 pa rin po yung Amerika. Pero pagdating sa modern cities versus US, China po talaga yung pinakamaganda. Tingnan nyo naman mga sangkay, oh, kung gaano kaganda yan. Ngayon, ulitin ko, paano sila lumago? Nagpapasok sila ng mga dayuhang negosyante. Lumago yung kanilang ekonomiya. Ngayon, mga sangkay, ito yung good news. Babalikan ko po itong iba pang mga video tungkol po dito sa mga lugar pa doon sa China. Actually, marami naman mga sangkay like Singapore na pwede nating ihalintulad mga sangkay o gawin nating example ng paglago ng ekonomiya na dating mahirap. Pero tingnan po muna natin itong China mga sangkay para naman po maiba at bago sa ating lahat since sila po yung second largest economy in the world. Ngayon, ito yung balita. Good news ito. Gusto nyo bang maging katulad ang Pilipinas sa China? O Singapore na isang mayaman ng bansa? Huwag kayong mag-alala mga sangkay. Nangyayari na po yan ngayon sa Pilipinas. Sa ilalim po ni PBBM. Kaya nga lang, nakakapanghinayang kasi 3 taon na lamang po, no? I-exit na po yung presidente natin bilang Pangulo ng Pilipinas. So, kailangan, ano ba, i-extend PBBM 2028 ba tayo o hanap tayo ng mas, yung magaling din, kagaya ni PBBM. Ngayon, ito mga sangkay. Lumago daw po ang interest
mula po sa mga foreign investors sa Pilipinas. O ito, pakinggan mo natin. Despite global economic headwinds, the Philippines continues to attract strong interest from international investors in key sectors. Alam nyo guys, ngayon lamang po ito nangyayari sa Pilipinas. Marahil lang iba hindi interesado sa balitang ganito. Pero, nako, Diyos mio Marimar, higit pa po ito sa lahat ng mga balita na nalalaman po ninyo. Itong pinag-uusapan natin ay patungkol po sa ekonomiya ng ating bansa. Okay? Kaya nga mga sangkay, hindi po natin nilalaliman. Pag ito po yung topic natin, gusto po natin maintindihan po natin ng mga simpleng salita lamang. Gagaya po ng yumayaman na ang Pilipinas, lumalago na ang ating bansa. Diba? O ito, panoorin natin. In the first quarter of the year, the government approved nearly 28 billion pesos or about $502 million in foreign investments. Ayan po foreign investments sa Pilipinas. Sabi umabot na po mga sangkay sa 28 billion, tapos may 500 million mga sangkay, US dollar. Approved nearly 28. Ayan In the first quarter of the year, the government approved nearly 28 billion pesos. Nag-aproba ang Pilipinas o ang gobyerno natin ng 28 billion pesos o nasa 502 million US dollar. Or about $502 million in foreign investment. Mga foreign investment, galing po yan sa ibang bansa. Ito po yung sinasabi natin na lumago ang China dahil po dyan, mga sanggay. Lumago ang Singapore dahil po dyan. At dahil po matalino ang presidente natin, hindi po magic ang lahat Hindi po magic yung parang tipong isang ganun lang, parang Thanos, biglang yaman ng Pilipinas, walang ganun. Step by step, dumadaan sa proseso ang lahat. At dahil po may matalino po tayong presidente, nakikita po natin ngayon ang resulta. Isa sa makikita po natin, halimbawa na lamang na pwede natin sabihin na matalino talaga yung presidente natin. Tingnan po natin yung bigas. Di ba, ang mura na po ngayon ng bigas. Kahit po yung karne, mga sangkay, bumaba na rin po yung presyo. Pero yung bigas po talaga, sino mag-aakala na babaha ng supply ng bigas sa Pilipinas? Tinanong ko nga mga sangkay yung binibilhan ko ng bigas. Sabi ko, sir, ano ba nangyari? Ba't ang baba ng presyo ng bigas? Maliban pa po ito sa 20 pesos Maliban pa po yan sa 20 pesos na program ng pamahalaan. Kasi sa mga palengke ngayon, yung common price ng bigas, bumaba po talaga ng gusto. From 60 plus to 30 plus and 40 plus pesos. Sino makakakala na may makakagawang presidente ng ganyan? Si BBM lamang po nakagawa niyan. Huwag na tayo maglokohan dito. Walang presidente na nakagawa niyan since Corazon Aquino up to Tatay Digong. Only the President of the Republic of the Philippines right now na nakagawa niyan, mga sangkay. Tama po yan, mga kababayan. Kaya kahit po, I know, marami pong panatiko. Pero ito po yung realidad, mga sangkay, matalino yung presidente natin. Ngayon, focus po tayo. Foreign investments. While this marks a decline from last year, the country remains an attractive destination, particularly for strategic sectors like real estate, manufacturing, and support services. O yan po yung mga pinapasok, mga sangkay, ng mga dayuhang mga negosyante na nag-i-invest sa Pilipinas. South Korea led the way, accounting for over 44% of total pledges, with commitments reaching 12.36 billion pesos. O ayan, mga sangkay, South Korea, nangunguna ba? Ayan, 12.16 billion pesos. Pangalawa yung US 3 billion. Mga nag-i-invest po ito sa Pilipinas. China, 2.9 billion lamang. And the United States and China also showed confidence in the Philippine economy, pledging more than 3 billion and nearly 2.9 billion pesos Grabe, respectively. Total investment pledges from both foreign and Filipino investors reached over 181 billion pesos. The Philippine Statistics Authority, or PSA, highlighted that real estate drew the largest foreign capital, followed by manufacturing and administrative services, signs of a diverse and expanding investment landscape. Okay. Ayan na po ang nangyayari sa Pilipinas. Lumalago po ang ekonomiya natin dahil po sa mga foreign investors. At kamakailan lamang binalita, mga sangkay, na lumago nga ang ekonomiya natin. Ito, tingnan po natin. Yung mga balita, mga sangkay, the Philippine Economic Miracle. Ayan
Philippine economy is growing massively. O, ayan, puro yung mga balitang ito mga sanggay, the Philippine main source of economic growth. Makikita po natin, puro ano, ayan, the Philippines to become fastest growing economy. O, ayan. Ang bihira mga sanggay, talagang makikita po natin ngayon na lumalago ang ekonomiya natin. Matindi po yung paglago ng ekonomiya natin na dapat po malaman ito ng Pilipino. Ayan o, Philippine economy grows by 5.4%. Ang bihira. Ngayon, balikan po natin. Gusto ba natin na maging kagaya ang Pilipinas sa China, mga sanggay, na malago yung kanilang bansa? O, tingnan po ninyo. Diba? Ito. Makikita nyo, diba? Talagang mga modern na mga syudad po ito, mga sangkay. Alam nyo, ganito po ang future ng Pilipinas. Kaya nga sayang po. Sana magtagal po si PBBM sa pwesto kahit 15 years lang. Kasi para po tuloy-tuloy po talaga yung pagbabago sa ating bansa. O, tingnan nyo po, yung China. Ganyan na po sila ngayon. Sino mag-aakala na ang mahirap na bansa noon? Eto na ngayon, mga sangkay, oh. Diba ang laki po ng pinagbago? Pero huwag kayong mag-alala, ang Pilipinas on the way sa pagiging malagong bansa. Relax lang po tayo. Huwag kayong maniniwala sa fake news sa walang ginagawa. Guys, ulitin ko, matalino yung presidente natin. Matalino yung presidente natin, mga sangkay. Magiging kagaya din po tayo sa, kagaya po nito mga sangkay. O, ayan, sa China din po ito. So, grabe yung paglago ng China. At huwag kayong mag-alala, ang Pilipinas on the way po sa pagiging malagong bansa. Alright, chill lamang po. Yan po mga kababayan, yung narinig po natin dito kay Sangkay Janjan na pag-unlad ng ating bansa, ng ekonomiya sa pamamagitan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ba ang inyong masasabi? Ano po ang inyong maiko-comment? Ano po? Kung talaga ba nararamdaman ba natin ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa? Ang nararamdaman po natin is sa ating nararamdaman itong pagbaba talaga ng bigas sa ating panahon na ating nararanasan na hindi nangyari sa panahon ng mga nagdaang mga pangulo ng Pilipinas. Ano po? Tangi lamang po dito sa Pangulong Bongbong Marcos. Yan po mga kababayan. Muli po salamat sa inyo pong pakikinig dito sa ating munting programa. At sana po huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. At muli po, gaya ng aking sinasabi mga kababayan, sa araw-araw na lumilipas sa ating buhay, huwag po nating kalilimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.